try again. Yan po yung ating title ng ating sermon. Let me try again. Sounds familiar ba yung title? Oh. Inabot nyo na ito ng mga panahon na ang kanta ay Let me try again. O, diba? Let me try again. Yun yung ating magiging paksa sa umagang ito. Let me try again. Nung unang 2 weeks po, nung unang Sunday, ang diniscuss po sa atin ng ating pastor ay tungkol sa buhay nino. Secret daw. Nung first week, first Sunday, starts with the letter J. Si Joseph. Nung ikalawang week, sino yung diniscuss naman natin? Si Stephen. Ayan. Ngayon naman, ang pag-uusapan natin ay si Peter or si Pedro. Ayan. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo muna ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa pagkakataon na kami po ay muling makakarinig ng salita mo. At salamat sa buhay ni Peter na aming magiging halimbawa, Panginoon, sa umagang ito. Samahan mo po kami, buksan mo po ang aming mga isip, ang aming mga pandinig, Panginoon, ang aming mga spiritual na mata upang maintindihan naming mabuti at malalim ang iyong mga salita. Ikaw po ang maparangalan at may taas sa iyong mga salita. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun. Pag-usapan muna po natin yung 3 katangian muna ni Pedro bago tayo pumunta doon sa talagang aplikasyon ng ating theme. Ano na nga pala yung theme natin? 1, 2, 3. Okay, pananampalatayang nag-uugat, pag-ibig na umaabot sa lahat. So yan yung ating theme. Pag-aralan po natin yung buhay ni Peter, tingnan natin yung 3 K muna niya. No? Una, ano yung kanyang kalamangan sa iba pang mga alagad? Di ba meron pong 12 alagad ang Panginoong Jesus? Ito yung kasama niya sa 3 kalahating ministeryo niya na siya'y nabubuhay pa sa lupa. Noong umakyat po sa isang bundok, no, sa Mateo 17, no, umakyat ang Panginoong Jesus. Tanging itong 3 ito na alagad ang naka-witness ng pagbabagong anyo ni Lord Jesus nung nag-transfiguration siya, yung pinakita, no, ng eksena na nagbagong anyo ang Panginoon, puting-puti, nakakasilaw, at kausap ng Panginoong Jesus si Moses at saka si Elijah. Di ba, nakakapanginig yun? Hindi inabutan ni Peter, si Moses at saka si Elijah ng panahon ng Old Testament, pero nakita niya, no? Na-witness niya, nakausap ng Panginoong Jesus yung dalawa, tas parang biglang bulang nawala. So napakahalaga ng eksenang yun, no? Nagpapakita ng pagiging Panginoon ng ating Panginoon, ang nakasama doon, kasama si Peter. At ang isa pang magandang eksena, yung malapit ng patayin, o malapit ng bitayin, o malapit ng mapako sa krus ang ating Panginoong Jesus, nasa punto na siya na nag-struggle na siya sa kanyang, dahil nasa katawang lupa siya, nagkakaroon na siya ng konting takot sa mangyayari sa kanya. So anong ginawa niya? Nagpunta siya sa Garden of Gethsemane, pagkatas na nalangin siya doon ng matindi. Sinama niya yung 12 alagad niya sa huling mga sandali ng buhay niya. Pero, nung ang Panginoong Hesus ay medyo umusog-usog lang, umakyat ng konti sa mataas-taas na bahagi ng bundok, Peter, si James, at saka si John. So masasabi natin, nga sa 12 alagad, si Peter ay isa sa pinakamalapit sa Panginoon. Nakasama niya sa ay Simon, nung hindi pa siya nakakilala sa Panginoon, or Simon, di ba? Ikaw ay Cephas, no? Yan, ikaw ay bato. Personal po yun sa lengguwahe ng Lord nung sinabi niya yon. Punahin natin nung ikalawa doon sa Mateo 16:18. Ewan ko kung naisulat. Ayan, basahin po nga natin ng sabay-sabay. 1, 2, 3. Tingnan natin yung difference. Doon sa John 1:42, sabi doon, ikaw ay tatawaging Cephas. Tapos may open and close parenthesis ng kahulugan ay Pedro.
Nung unang sinabi ng Lord na ikaw ay Cephas, na pareho rin naman Pedro, magkaroon po yun ng ibang meaning. Nung sinabi niyang Cephas, parang sinasabihan mo, ako yung Panginoong Hesus, no? Ikaw ay Cephas. Hello, Pedro, sa puso ko, pangunahing bato ka. Yon, personal touch yon. Pero nung sinabi niya sa Mateo 16:18, at sinasabi ko sa iyo na ikaw ay Pedro. Ayan, no? At sa ibabaw ng batong ito, ng Pedrong ito, itatayo ko ang aking iglesia. So unlike John and James, no, may nakita ang Panginoong Hesus kay Peter, hindi pa man bumubulusok si Pedro. Nakita na ng Panginoon kay Pedro, wow, ito ang future na Pedro. Sa pamamagitan ng Pedrong ito, itatayo ang maraming mga churches. So, doon pa lang makikita natin na binigyan siya ng bukod tanging pangalan ng Panginoon kasi may nakita na sa kanya agad ang Lord. Ano yung lesson number 1 na makikita natin dito? Lesson number 1, pakibasa, 1, 2, 3. Yon, kahit sino ka pa, hindi kinakailangan gumaling ka kaagad sa leadership bago ka maglingkod kay Lord. 'Di ba? Kasi itong si Peter, nung nakilala ito ng Panginoon, sirong-siro to, bokyang-bokya, isang mangingisda, no? Sabi pa nga dun sa may mga verse pa sinabi ng mga tao sa kanya, sino ba yan? Wala naman niyang pinag-aralan. So, very ordinary person, walang pinag-aralan, isang mangingisda, pero nakita niya yung inangat siya ng Lord, no? May katangian kasi siya na wala sa iba. Kaya mga kapamuso, nakakatuwang isipin na nilikha tayo ng Panginoon na may iba-ibang katangian. Hindi kinakailangan flashy, hindi kinakailangan maganda ka, pogi ka, mataas ang posisyon mo, honor student ka. Bagamat lahat ng yan ay advantage talaga, no? Kapag ikaw ay nasa ministry, advantage lahat yan. Siyempre, pag pogi ka, pupuntahan ka ng mga kabataang babae. Di ba? Pag maganda ka, marami kang mawiwi na lalaki na may gusto sa'yo. Advantage sa'yo yun pag maganda at pogi ka. Pag matalino ka, bibilib sa'yo ang mga makikinig sa'yo. May advantage yung maganda ang posisyon mo, katangian mo. Pero, kung mapapansin po natin sa Bible, ang mga tinawag ng Panginoong 12 alagad, most of them walang pinag-aralan. Ordinary people. Makikita natin na nung tumawag ang Panginoon ng isang ordinaryong tao, magbilang ka lang ng ilang taon. Hindi na siya magiging ordinaryo. 'Di ba? Yung hindi marunong tumugtog ngayon, 2 to 3 years from now, sabi nga nila nun, halimaw ng mag-drum. Halimaw ng tumugtog. Yung hindi marunong masyadong magpaliwanag ng salita ng Diyos at kakaba-kaba, bubulol-bulol. Pagkaraan lang ng mga ilang taon, magugulat ka, wow, grabe, 'di ba? Iba na yung angat niya, iba na yung dating niya. So ang nakikita kasi ng Panginoon dito yung potential. No? So doon lamang si Pedro. Pangalawa, bagamat meron siyang kalamangan, meron din siyang kakulangan. Unang-una, napakayabang. Ayan. Tingnan natin yung Luke chapter 22 verse 33. Pakibasa. Yun, no? Nung sinabi na ng Panginoong Hesus na maganda na kayo, prepare na kayo, malapit na akong katayin, malapit na akong patayin, ganyan-ganyan. Aba, ang yabang ng Pedro, Panginoon, handa akong mabilanggo. Mamatay na kasama nyo. Wow, sobrang yabang. At ito makikita natin, bagamat minsan, ang tao, tayong mga Kristiyano, bagamat nagsimula tayo sa pagiging ordinaryo, siyempre, habang tumatagal ng mga panahon, nadidevelop tayo, gumagaling tayo, tapos nami-mentor tayo, hindi maikakaila na nagkakaroon tayo ng unti-unting spiritual pride. Yumayabang tayo unti-unti. Sino ba naman ang hindi yayabang? Kasama mo Panginoong Hesus, di ba? Biruin mo si Pedro, kasama niya ang Panginoong Hesus. Ang galing mag-preach, ang galing magtrabaho. Eto, karay-karay siya, kasama siya. Kayo nga lang, di ba, magpa-picture lang kay tabi ng artista. Di ba? Ang yabang nyo na, sipopost nyo na, kala nyo feeling close na kayo. Di ba?
Kapag na-identify kayo sa sikat na tao, no? Talagang merong dong yabang. At si Pedro, siguro hindi natin masisisi na gano'n na siya kakampante. Masyado siyang mabulusok yung kanyang sarili. Kaya sabi niya, Lord, handa akong mabilanggo at mamatay na kasama niyo. Kaya nga sinagot siya ng Panginoon, di ba? Sabi sa kanya, Peter, hindi mo naiintindihan ng pagdadaanan ko. Yabang-yabang, pero duwag naman. Di ba? Sabi ng verse 56 to 57. 1, 2, 3. O, di ba? Yung nagsabi na, Panginoon, sasama ako sa iyo, mamamatay akong kasama mo. Aba, nung nahuli ng Panginoong Jesus, wala na. Tinatanong siya, di ba ikaw yung kasama mo yung si Jesus taong yan, di ba? Ganyan, ang takot na, nagtago na, no? Aba, hindi ko nga kilala yan. And nakakalungkot, hindi lang isang beses niyang tinatwa ang Panginoon, ilan? 3 beses. So, yun yung kanyang kakulangan. At ang isa pang kakulangan niya, yung yung taklesa siya, padalos-dalos. Naalala nyo noong hinuhuli na ang Panginoon, inuusig na siya ng mga Pariseyo, yung isang servant ng Pariseyo, sa galit ni Pedro, tinagpas niya yung tenga, di ba? Masyadong si Peter, no? Padalos-dalos, pabugso-bugso, mainitin ang ulo, magagalitin. Walang kakontrol-kontrol. Hindi niya naisip na Panginoong Hesus yung katabi niya. Siguro dahil mahal niya man talaga niyang Panginoon, ayaw niyang masaktan, siya na yung gumawa ng paraan. Buti, ang Panginoon talaga dinampot yung tenga, no? Kinabit uli. Diba, pinayuan siya ng Panginoon na huwag kang padalos-dalos, Pedro. So yan yung mga katangian ni Pedro na naging kakulangan niya. Ang pinakamabigat, yung itinatuwa pa niya. Ano yung lesson number 2 na matututunan natin dito? Pakibasa, 1, 2, 3. Iyan. So ang tukso at pagsubok, lahat tayo pwedeng makaranas niyan. Ang sabi ng Luke chapter 22 verse 31a, pakibasa, 1, 2, 3. Meron ba kayong maaalala sa text na ito? Hiniling ni Satanas. Saan nyo pa nakita yung text na yan? Kay Job. Di ba nung sinubok ng Panginoon, sinubok ni Satanas si Job, nagpaalam siya kay Lord. Dito, lumalabas, nagpaalam uli si Satan kay Lord para kay Peter. Pag inanalyze na yun, Job, Peter, ano ang makikita ninyong realization doon? Nakita ni Satanas ang potential ni Peter pagdating ng araw. Yung kanyang faith, parang kakumpara ng faith ni Job. 'Di ba? Kaya hiniling daw ni Satanas na subukin kayo tulad ng pag-alis ng ipa sa trigo. Ipa sa trigo. Tingnan natin, ano bang itsura ng ipa? Nga yung picture ng ipa. Yan. Yan yung, sa English niyan, wheat ba? Wheat. Yan, di ba? Parang sa Pilipinas, parang bigas yan Sa Tagalog, trigo, no? Yan. Yan ang pangunahing kinakain ng mga Israelita noon. Nung sinabi ng Lord na tulad ng ipa sa trigo. Kasi yung ipa, yung balat, no? Yung balat ng trigo, pag yan natanggal na, nililipad na yan. So, ang ipa ay useless. Wala siyang silbi. Wala siyang gamit. Hindi siya kinakain. Once na natanggal na siya, lilipad na siya. Hindi kagaya ng mga pagkain. Bawa, yung saba. Di ba yung saba? Yung balat niyan, hindi mo yan tatapon, pwede mo pa yan makain. Nung panahong nagba-Bible school, nagtuturo ako sa Bible school, pinaulam sa akin, pati, no? Yung bilog na pati. Akala ko karne. Nung kinain ko, ang sarap. Yung pala, balat ng saba na giniling, no? May mga pagkain tayo na mula buto hanggang balat, kinakain. Useful sila lahat. Ngayon nga, pati manok, no? Lahat kinakain na yung bahagi ng manok, no? Ayan. Pero ito, tinatanggal. Ang simbolo niya, mababasa natin sa awit chapter 1, verse 4. Ang sabi ng awit 1:4, hindi gayon,
Pakibasa nga, 1, 2, 3. Kung babasahin po natin yung previous verses bago mag-verse 4, sinabi doon ng salmista na ang mga anak ng Diyos, yung mga mabubuting tao, para daw silang flourishing na mga sanga, mga malalabay na mga sanga at puno. Pero tsaka ngayon ito dumating, sabi, pero ang masama daw, tulad ng ipa, hangin ang siyang nagtatangay. So ang number one symbol ng ipa, kaya sinabi ng Panginoon to kay Pedro, simbolo ng kanyang kahinaan. Yung kahinaan mo, tatanggalin ko yan. Pero may mas malalim pala na symbol yung ipa. Mababasa po natin yan sa Jeremiah chapter 15, verse 7. Pakibasa. Nakita niya yung salitang tahip? Meron ka na salitang tahip, no? Ipang itatahip. Ano ibig sabihin yan? Gusto kong i-illustrate yung pinakamalapit na word ng Filipino. No, ako po ay bata pa. Pag umuwi ako ng probinsya, nagtatahip kami ng palay. Alam niyo yung nasa Bilao? Diba, andyan yung palay pa siya eh. Bigas na siya, pero hindi pa masyadong malinis kasi may mga balat pa ng palay. So ang gagawin namin ganyan. Inabot niyo ba yun, mga kabataan? Di na, no? Inabot niyo ba? Oo, di ba? Pag umuwi ako ng probinsya, pinagtatahip ako ng palay ng lola ko, aliw na aliw ako, kasi ganyan. Ang galing ng mga lola ko, kahit ang taas-taas nilang inaangat yung bilao, hindi tumatapon yung bigas. Pero ang mapapansin nyo, pag inaangat yung bilao, merong lumalabas. Ano yung hinahangin, tinatangay, yung balat ng palay. May mga bigas na medyo may konting palay, yun yung tinatangay. Yun ang tawag doon, itatahip. Dito, ang ipa ay simbolo ng mga kasalanan. Kasi kinan nyo, sabi niya gano'n, no? Kayo ay parang mga ipang itatahip ko. Gaganyunin ko kayo, sabi ni Lord. Ayan, para lumipad yung ipa nyo. Tatangayin kayo ng hangin, padadalhan ko kayo ng kapighatian, kayo'y aking pupuksain. Ang tinutukoy dito, ang kinakausap dito ng Lord, hindi yung mga kalaban ng Israel. Ang tinutukoy dito ng Lord, yung mga anak niya. Bakit ganun? Pupuksain ko kayo. Padadalhan ko kayo ng kapighatian. No, bakit? Sapagkat ayaw niyong iwan ang inyong masasamang gawa. So ang pag-alis pala ng ipa sa trigo ay larawan ito ng proseso ng paglilinis. Lahat kasi tayo, darating tayo sa punto na kinakailangan tayong linisin. Minsan, hindi tayo nag-grow kapag easy-easy life natin. Pag all thing is well. Pero kapag nasusubok tayo, nadadaan tayo sa mga pagsubok, nagkakaroon tayo ng mga kasalanan, bumabagsak tayo, that is the time na tayo ay nag-grow. So, ang ipa ay simbolo ng kahinaan, ng kasalanan, ng pagsubok na kinakailangan matanggal kay Pedro. Kaya yun ang sinabi ng Panginoon sa kanya, no? Ikaw, nagpaalam sa akin si Satan kasi ipa ka. So, yun. So, yun yung naging kahinaan dito ni Pedro. Pero, mapapansin natin, meron siyang ikatlong katangian na nakita ng Lord. Ito yung kanyang katapatan. Diba? Basahin natin yung verse 54. 1, 2, 3. Di ba sabi ko kanina, duwag si Pedro. Nagtago siya, pagkatapos dininay niya ang Panginoon. Pero dito po sa verse na ito, no, mapapansin natin, habang ang lahat ng mga alagad nagtago. Kasi pag nahuli sila, dadakipin din sila eh. Pero anong sabi? Si Pedro na may sumunod sa kanila, ngunit malayo ang agwat. Big sabihin, bagamat takot si Pedro,
Hindi siya lumayo talaga sa Panginoon, nagtago lang talaga siya. At sinisilip niya yung Panginoon kung nasaan na ba. Doon makikita natin yung puso ni Pedro. Mahina nga siya, pero yung puso niya talagang tapat kay Lord. Kasi isipin nyo ha, yung mga kasama niya nagsipagtago, pero siya, hindi siya nagtago. Sumunod siya eh. No? Habang sumusunod siya, patago-tago siya. Gusto niyang makita kung nasaan ang kanyang Panginoon. Sa eksena ng dagat, 'di ba? Meron tayong nabasa sa Mateo, 'di ba, sa dagat na nasa bangka ang mga alagad. Tapos biglang ang Panginoong Hesus sumulpot sa dagat, nakatayo. 'Di ba? Ang lakas ng alon nun, 'di ba? Nung nakita ng mga alagad ang Panginoong Hesus, sino ang naglakas loob bumaba ng tubig? Si Pedro. 'Di ba? Sabi nga, Panginoon, kunin mo po ako. O sige, pinalakad siya ng Panginoon. Nakalakad siya ng mga ilang akbang eh. Kaya lang, nakita ni Pedro yung alon, natakot siya, no? Nalunod siya, kinuha siya ng Panginoon. Bagamat, alam naman natin na kahit sino naman matatakot sa dagat na lulubog tagal, lalo na hindi marunong lumungay, kagaya ko. Pero makikita mo doon, of all the alagad, no? Siya yung naglakas loob. Nung nakita niya ang Panginoon, Lord, pupunta ako sa iyo. Kahit alam niya, dagat yun. So yung katapatan ng puso niya na andun pa rin eh. At ang isa pa doon, ito ang pinakamaganda eh, no? Nung nabuhay na muli ang Panginoong Jesus, di ba, ang unang-unang nakakita ng libingang wala ng laman, sino? Yung mga babae. Di ba, naglalakad yung mga babae. Ano na yun eh, pinatay na ang Panginoong, ikatlong araw na naglalakad sila, pagkas nakita nila yung libingan, nakabukas. Wala na ang Panginoon, yung katawan ng Panginoong Jesus, wala na. So sabi nila, uy, nabuhay ang Panginoon. So anong ginawa ng mga babae? Punta sila ngayon sa mga alagad na nagmi-meeting. Natatakot pa rin, nagmi-meeting. Pagkatapos ng binalita ng mga babae na, wala na yung katawan ng Panginoong Jesus sa libingan. Yung ibang mga alagad, hindi naniwala. Hindi pa tapos magsalita yung mga babae. Si Pedro, tumakbo agad. Nagpunta sa libingan. See? So yung yung tapat na puso ni Pedro, yun yung nakita ng Lord eh. At dahil dito, nagkaroon ng pagbabago ang buhay ni Peter. Nagkaroon siya ng 3 katapatan. 3 P. Unang P, nagkaroon siya ng pagpapakumbaba. Mula sa kayabangan, patungo sa pagiging mapagkumbaba. Natuto na siya ng leksyon niya nung kanyang dininay ang Panginoong Jesus. Kung mapapansin ninyo mga kapamuso, no, may mga pagkakataon sa buhay natin na talagang tayo ay hinahumble daw ng Lord. 'Di ba? May mga pagkakataon kinakailangan nating mapahiya, no? Tama ba? O naranasan ko 'yan, hindi ko makalimutan 'yan eh. Kabataan pa ako noon, boyfriend ko pa lang si Pastor Joe, yung founder, no, sa mga bago rito. Si Pastor Joe yung founder ng church na ito. Girlfriend pa lang ako ni Pastor John noon. Nung panahon namin, nasa Maynila pa kami. Under pa kami ng ng People's Missionary Church. Ang kanyang main ay sa Marikina. Kami ay taga Santa Mesa. Nung mga panahon na 'yon, meron kaming 7 probinsya, no? Yung People's Missionary Church, meron siyang 7 probinsya. Yung Marikina, Cavite, Laguna, Santa Mesa, kami ngayon. At yun, yung mga probinsya na yon, ang mga kabataan, no, nagmi-meeting once a month, yung representative. Si Pastor Joe natin, siya yung presidente nung panahon na yon ng National Youth Council. At dahil presidente siya ng buong mga probinsya, from time to time, nagmi-mission kami, pumupunta kami sa mga churches doon, tapos tinetrain namin yung mga kabataan. Ako po, bilang girlfriend ni Pastor Joe, isa ako sa tinetrain ni Pastor Joe na magsalita. Bagamat ayaw ko, kasi siguro sa mga nakakilala sa akin, kabatch ko nung unang panahon, hindi kasi ako pangsalita no? Napakatahimik ko sa eskwelahan noon, hindi ako kumikibol, hindi ko alam kung ba't ako nagustuhan ni Pastor Joe. Napakamanang ko. Kaya lang, nung naging girlfriend po niya ako, lagi niyang akong tinitrain magsalita. Kasi ang sabi niya, balang araw, magiging asawa ka ng pastor. Sa ayaw at sa gusto mo, magtuturo ka. So, tinitrain niya ako, kasama ako sa natitrain. Sa madaling salita, natrain naman po ako, unti-unti.
Nung time, dito tinuruan ako ng Lord ng lesson, si Pastor Joe po kasi ay heartthrob yan no? Ayan. Dami nagkakakrush dyan kahit alam na may girlfriend na. Siyempre, proud ako. No? Pagkasama ko si Pastor Joe noon, proud na po. Sino ka, ako napili. Who you? Di ba? Yung mga ganyan, di ba? So, syempre, mayabang, tas natitrain, ayan. Binigyan niya ako ng slot na magkaroon kami ng partnership na magsasalita sa isang seminar. Di ko alam kung sa branch ng Cavite or Laguna. Basta malayo yun, no? Binigyan niya ako ng part. In other words, nag-seminar kami together, no? Ako tagagawa ng mga visual aids ni Pastor John noong unang panahon kasi hindi pa uso yung mga kanba-kanba na yan. So, nagsalita ako. Syempre, yung kayabangan andun. Hindi ako masyadong nag-ingat. Nung time na yon, nung ako'y nagsasalita na mental block po ako. Hindi ko na alam kung ano yung sasabihin ko. Sumenyas na ako kay Pastor Joe kasi nandyan siya. Sumenyas yung mga mata ko sa kanya. Sinalo niya ako. Punta siya, sinalo niya yung talk ko. But since then, na-realize ko na kapag ikaw pala ay nagsasalita sa harap, hindi pala basta-basta yun. Nakaka-relate sa akin yung mga nagsasalita sa harap. Ang daling magturo sa eskwelahan. Ang daling mag-seminar sa mga profesional. Totoo yan, no? Ang daling mag-speak, mag-talk. Pero kapag sasabihin ng speaker ka sa church, devotion, alam niyo yung daga, kumakabog talaga no? Kahit ako ganito, hanggang ngayon, kinakabahan pa ako, lamig nga ng kamay ko, no? Iba kasi pag Word of God ang sasabihin mo Kinakailangan ng lahat ng preparasyon, spiritual preparation, physical preparation, no? Knowledge preparation, at higit sa lahat, matatakot kang magsalita kasi baka mamaya yung sasabihin mo hindi galing kay Lord. Kasi yung itinuturo mo, directly galing kay Lord, kaya nakakakaba. At yun yung isang bagay na natutunan ko nung time na yon. Ni-humiliate ako ng Lord, pinahiya ako ng Lord kasi ang sabi niya sa puso ko, ang yabang mo kasi. Akala mo magaling ka ng magturo. Akala mo maganda yung mga visual aids mo. Akala mo maganda ka. O, diba? So mula nun, natutunan ko yung leksyon ko. Dumating nga maraming mga panahon, umusad ang mga panahon, tumanda ako, nagkaanak, nagtuturo ako sa Bible School, nagkaroon ako ng mga pastor na estudyante. Sabi ko, easy lang yan. Ang subject ko sa kanila, ilang taon ko na tinuturo ng mga taon-taon. So, memorize ko na yung lesson ko. Dumating nga ikalawang humiliation sa akin ng Lord. Isa sa mga estudyante ko, nagsisimula pa lang siyang mag-train bilang pastor. Harapan talaga kung ako ay barahin. Magtatanong siya, magsasalita ako, sasabihin niya, ma'am, anong page siyang tinuturo mo dito sa textbook namin? Bible school yan, mga pastor yan. Talagang binabastos talaga ako. Page ano yan, ma'am? Saan galing yung sinabi niyo? Ano reference yun? Dinediretso talaga ako ng ganun. Sabi ko, Lord, alam ko yung lesson na to Pero na-realize ko na, hindi porket alam ko na yung paksa, hindi ko na siya pag-aaralan. Kaya dahil doon sa estudyante na yun, na-challenge talaga ako na nagpag-aralan ko uli yung lesson ko kahit ilang taon ko na siyang pinag-aaralan. Pinahiya ako ng Lord. Inalaw ng Lord na mapahiya ako sa mga estudyante. Yung palang prank lang yun, no? Pagkaraan na marami mga taon, nalaman ko prank lang pala yun. Anyway, marami mga bagay kung hindi ako nagkakamali, sa narinig kong illustration ni Pastor Joe dati, si Paul Yonggi-Cho. Si Paul Yonggi-Cho yung founder yata ng Touch of Glory Prayer Mountain. May account siya, nagpatotoo siya Kasi siya gumagawa siya ng mga himala, nagpapagaling siya ng mga may sakit, Pero habang siya ay nagpipreach, ang yabang-yabang daw ng puso niya habang siya nagpipreach kasi nga gumagawa ng miracles, ang galing magsalita. Alam niyo, habang nagpipreach daw siya, patotoo niya, bigla siyang bumagsak sa stage. Hinimatay siya. Siyempre, nagkagulo yung kongregasyon. Dinala siya. Ang lesson, sabi niyang ganun, habang nagpipreach siya, naririnig niya yung spirit niya, sinasabi ng Lord sa kanya, ang yabang mo, Paul. Papahiya nga kita. So, bumagsak siya sa harap. Kaya may malik. Basahin natin yung verse 31,
Pagbabalik, sabi, hindi pala na, sige, pakibasa, 1, 2, 3. Ang ganda, no? Sabi ng Panginoon nung una, Peter, nagpaalam si Satanas sa akin para gawin kang ipa. Pero ang ganda, no? Sabi niya, subalit, idinalangin na kita upang wag manghina ang iyong pananampalataya. Wow! Grabe yung prayer warrior natin. Salamat sa Panginoon sa ministry ng mga prayer warriors natin, no? Sila yung mga hidden heroes natin, hindi natin nakikita, no? Pero isipin niyo ang prayer warrior mo si Lord, pinag-pray kita, Peter, na makabawi ka. So nakabalik si Peter dahil pinanalangin siya ng Diyos. Nakakatuwang isipin, mga kapamuso, na maging inspirasyon sana natin na pag tayo ay nagkakasala, bumabagsak, meron tayong prayer warrior. Kaya tayo nakakabalik kay Lord. Amen ba? Napakabuti ng Diyos, di ba? Ilang beses na ba tayong lumayo kay Lord? Paulit-ulit, pabagsak-bagsak. Di ba? Ang dami na. Bago tayo nakarating sa ganitong uri ng pananampalataya, ang dami nating naratingan. Pero dahil pinapanalangin tayo ng Lord, nakakabalik tayo. At ang pinakamaganda kay Peter, hindi lang siya nakabalik. Pinakamagandang nangyari sa kanya, nagkaroon siya ng pagbawi. Ayan. Sabi sa kanya ng Lord, sa verse 31, sabing ganon, at kapag nagbalik ka na, Peter, no? Kapag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang iyong mga kapatid. So, hindi sapat na bumalik ka, Peter. Pinatawad kita, pero hindi sapat na makabalik ka lang. Dapat bumawi ka naman. Di ba, inaway mo misis mo. Ayan. Pinatawad ka ng misis mo. Abay, bumawi ka. May konti namang lambing. Di ba? May konting lagay. Bakit? Para yung nagpatawad sa'yo, makonsuelo naman. So, meron sa kanya sinabi ang Lord, pag nagbalik loob ka na, patatagin mo ang kapatid mo. Ito alam na to ng marami, no? Pero gusto ko lang ulitin sa mga bago nating mga kabataan na hindi nakakilala kay Pastor Joe. Alam niyo ba mga kabataan, noong panahon na nagsimula pa lang ito, bago nangyari yan, nagkaroon kami ng matinding pagsubok sa Manila. Alam niya nung mga kabatch ko, no? Nakakahiyamang aminin, dinisiplina kami doon, pinalayas kami. Nagulat ba kayo? Nagpastor kami ni Pastor Joe sa Maynila, sa Santa Mesa. Ginamit ng Panginoon mightily ang inyong Pastor Joe, lumagong gawain sa Santa Mesa. Ang mga kabataan nun, kapag may fellowship kami, naabot sila ng 80. Pinakamababang populasyon yun, 80 na kabataan. Isang general fellowship. Umabot na kami ng 200 mahigit na population sa Santa Mesa. So, pero dumating ang panahon na nadisiplina kami ng Lord, meron kaming hindi magandang nagawa. Maaring may kasalanan partly yung iba, pero hindi namin mga naging kasalanan kami. Yung nagawa namin kasalanan, sapat para disiplinahin kami. Pinalayas po kami. Pagkatapos namin palaguhin ang church sa Maynila, ng ganun kadami, nagkaroon ng church building sa Manila, kasi nagsimula kami sa paggawaan ng silye. Tapos, lumipat kami sa napakagandang building, yung census building sa Santa Mesa dati, no? Lumaki ang church. Sinubo kami ng Panginoon, na disiplina kami, pinilayas kami, punta kami rito. Wala kami mapuntahan, wala kami sariling bahay ni Pastor Joe. Ayoko namang pumunta sa amin. Umuwi ako sa nanay ko, no? So, wala kaming choice. Pumunta kami rito kila nanay. May bahay sila dito eh. Nakitira kami. And sa loob ng 1-2 taon, hindi na kami nagpapastor. Alam niyo, para kami naging palaboy. Lagi kaming parang nanlilimos. May mga time na hindi ko makalimutan, hindi ako kumakain. May anak na ako noon, 2 na yung anak namin. Dahil nahihiya ako sa mga binan ko na nakikitira kami ng palamunin kami. So ang ginagawa ko, pag umaalis si Pastor Joe para rumakit sa Maynila, kasi writer siya, no? Kailangan niyang rumakit, no? Para meron man lang kaming panggata sa mga bata. Pag umaalis si Pastor Joe, nakakulong ako sa kwarto.
hindi ako lumalabas, hindi ako kumakain. Kasi nahihiya ako sa mga binan ko, sa mga hipag at bayaw ko, na nakikikain ako. Ang ginagawa ko, yung mga anak ko, pinalalabas ko para sila na lang yung kumain. Minsan para akong daga pusa na magnanakaw ng pagkain, dadaling ko sa kwarto, pakainin ko sa mga anak ko. Hindi dahil madamot, napakabait sa amin, no? Sobra akong blessed sa mga biyanan ko, sa mga in-laws ko. Pero nahihiya lang talaga ako na maging palamunin kami. Hindi ko sinasabi kay Pastor Joe yun kasi ayokong mag-struggle siya. Parang ganun lang, umusad ang araw, para kami nakakaawa talaga. No? Para kami namamalimos, lalabas kami ng bahay, ng mga anak ko, pag wala si Pastor Joe, lalayo kami kung saan sa kami nakakarating. Iyak lang ako ng iyak nun. Pagkatapos, nung gabi, sobrang ayaw na ni Pastor Joe talaga. Sabi niya ganun, surrender na ako, ma. Ayoko na. Ano na tayo, ikaw, professional ka naman, nakatapos ka rin naman, maghanap ka na ng trabaho. Tas ako din, ganyan-ganyan. So, pero umiiyak kami. So, nagpipray na kami, kumakanta kami ng papuri sa Panginoon. Nangusap ang Panginoon sa aming kalagitnaan sa pamamagitan ng mga awit. Pagkatapos sabi ko kay Pastor Joe, ano ba ang tawag sa atin ni Lord? Tapos bigla sabi niya, ang magpastor. Pagkatapos sabi ko sa kanya, tara, bawi tayo. Nakabalik na tayo kay Lord kasi tapos na yung disiplina natin, nakabalik na tayo, bawi na tayo kay Lord. Sabi niya, oo nga, bawi tayo kay Lord. Tapos nagsimula kaming magkaroon ng gawain, originally, sa bahay ng mga bonsai, yung kamag-anak ni Kuya Ray. Nag-start ang church. Imagine nyo na lang, kapamuso, kung hindi bumawi si Pastor Joe nung siya ay nakabalik, meron kaya tayo ngayon dito? Hindi tayo abot ng ganitong taon. Ang kapurihan ay sa Panginoon, pero gumamit siya ng isang instrumento na nagbalik. Ano ang lesson na makikita natin dito? Lesson number 3. 1, 2, 3. Praise God. God is a God of second chance. Amen? Kahit tayo paulit-ulit na bumagsak, paulit-ulit na lumayo, God is a God of second chance. Laging may chance kay Lord. Kaya hindi tayo mahihiyang bumalik kahit nakakahiya. Pero babalik at babalik tayo. Kasi nakita ng Lord yung katapatan ni Pedro. Diba? Anong nag-uusap? Diba nung tinanong ng Panginoon si Peter, Peter, mahal mo ba ako? Diba? Sabi ni Peter, opo Panginoon, mahal kita. 3 ulit, tinanong siya ni Lord, mahal mo ba ako, Peter? Ano ang pinakasinabi ni Peter? Etong lagi sinasabi ko kay Lord pagka pumapalpak ako You know, Lord, that I love you. Kahit nakikita mo, Panginoon, ang kapalpakan ko, alam mo na mahal kita. Yun yung pinakamagandang bagay na ipinapaalala sa atin ng Panginoon. Kahit sino ka pa, sa Panginoon, lagi kang may tsansa. Ano ngayon ang ating aplikasyon? Balik tayo sa ating anniversary theme. Sabi natin, ang pananampalatayang may malalim na ugat. Ano ang lesson? Ayan. Si Peter, kahit siya ay nagkasala, nanatili siya sa Panginoon kasi ang lalim ng ugat niya Biruin mo makasama niyang Panginoong Isus all throughout the ministry, all throughout the years. Nakilala ng personal ng Panginoon, pinaglingkuran niyang Panginoon, naging malalim siya, kasama niyang Panginoon, ups and downs, Kaya tumatag, lumalim yung kanyang pananampalataya. Hanggang sa kamatayan, si Peter lumaban. Hanggang sa na-persecute siya, pinako siya, binitin siya ng patiwarik na krus ng mga Romano, namatay siya ng inuusig, kumapit siya kay Lord. Kaya mga kapamuso, kahit ang buhay natin lumalamig, umiinit, nawawalag, manatili tayong nakaugat kay Lord. Kasi pag nakaugat tayo kay Lord ng malalim, hindi tayo lalayo. Hindi tayo basta-basta mabubunot ng pagsubok, ng tukso, ng kasalanan. Mabunot ka man, dahil malalim ang ugat mo kay Lord, hahabulin ka niya. Amen ba? At dahil dito, number 2, ang pag-ibig na umaabot sa lahat, magiging? Yun. So pag malalim ka na sa Lord, lalalim ang pag-ibig mo,
Hindi mo na yan makukontain, ilalabas mo yan eh. Pag sobrang galak ka sa Panginoon, di ba nagtatestimony ka, nagtestify ka? Pag sobrang saya mo, binabalita mo yung good news, meron ka bang, ang saya-saya ko, ha, ha, ha. Wala namang ganun, di ba? Kapag masaya ka, wow, ang saya ko kasi nanalo ako sa ganyan, ganyan, di ba? Oh, nilalabas mo. So pag malalim ang ugat mo sa Panginoon, lalalim ang pag-ibig mo sa Kanya, ilalabas mo yan para maging blessing ka sa lahat. Si Peter, pagkatapos niya makabalik, bumawi kay Lord, grabe sa Acts chapter 2, 3,000 kaluluwa, nag-preach siya. Nakakilala sa Panginoon. Na-witness natin, si Peter, nagpapagaling na rin ng mga may sakit. At nakakatuwa dati, sa sobrang kayabangan niya, ayaw niya maligtas ang mga hentil, yung mga hindi nila kalahi. Pero ngayon, nanguna si Cornelius, pati yung mga hindi niya kalahi, inabot niya. At siya nakapagtayo din ng mga iglesia. Natupad yung prediction sa kanya ng Lord. Prediction, hindi pala prediction, tawag doon. Natupad yung nakita sa kanya ng Lord na ikaw ay Pedro at sa Pedrong ito, sa batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. After ng maraming mga taon pa, nakapagtayo si Pedro ng mga iglesia. Naging simbolo siya ng church. Ayan, naging blessing siya. Tingnan po natin yung picture ng isang tao na naging, nandyan ba? Si Joe Morris. Waka pangalan pa pala ni Pastor Joe ito. Nagde-devotion po ako last week kasi yung ginagamit ko pong devotional book ko 2014 pa, Nabasa ko siya. Kaya hindi ko alam kung buhay pa to ngayon or ano. Kasi 2014 pa to. Ito pong si Joe Morris, ayan po, kasama po siya sa top 3 ice cream makers sa Texas. Wow! Sa bansang Texas, top 3, kasama siya sa tagagawa ng ice cream na pinakasikat. Kasi ang kanya, mula daw sa tsokolate, na mga flavor, meron siyang strawberry, meron siyang green tea, meron siyang mga ice cream na sili, pepper, hot chili pepper. Ang dami niyang nagawang ice cream, kaya naging kasama siya sa top 3. Dahil doon, in-interview siya ng isang reporter, si Ricardo Gandara. Sabi sa kanya nung reporter, sabi niya ganun, tanong nung Ricardo, why are we making ice cream? Ba't ba gumagawa tayo ng ice cream? Ang ganda nung sinabi ni Joe, ito yung sinabi niya. Pakibasa. Ayan. It's a happy food. We're here to make people happy. So kasi ice cream, malamig yan, masarap yan, masaya yan. Kaya gusto nating mapasaya yung mga tao. In so doing, ganun din tayo dapat kay Lord. 'Di ba? Happy kasi tayo eh. Kaya gusto natin pasayahin din yung ibang tao. Amen ba? Kaya nga, ano ang anniversary team uli natin? Paki-flash nga uli. 1, 2, 3. At kagaya ni Pedro, yan. At kagaya ni Pedro, 1, 2, 3. Sabi laging, Lord, let me try. Ayun, Lord, let me try again.